kabila ng pagkakaroon ng PhilHealth Insurance na kaloob ng pamahalaan sa mahihirap nating kababayan, kung minsan na hindi pa rin makasapat ito sa pangangailangan ng pasyente dahil na rin minsan sa tambak na reseta para sa mga kailangan namang bibilhing gamot. Ang sitwasyong ito ay nararamdaman ng punong lalawigan sa dami ng mga taong humihingi pa rin ng financial assistance sa kanyang tanggapan araw-araw. Kaya naman pinaplano niya ngayong madagdagan pa ang benepisyong ipagkakaloob ng kanyang administrasyon sa mga mahihirap nating kababayan, lalo na ang mga nagkakasakit. Alamin natin ang detalye sa balitang yan ni Ana Marie Reyes. Pinaplano ni Governor Alfonso V. Umali Jr. na magpatupad ng Comprehensive Healthcare Program upang makapagbigay ng karagdagang benepisyong pangkalusugan sa mamamayang Mindoreño. Kaugnay nito, inatasan ng gobernador sa Provincial Health Insurance Program Manager Marites D. Santiago na pag-aralan ng plano para sa pagkakaloob ng local health card sa ilalim ng nabanggit na programa. Ayon kay Madam Santiago, nais ng gobernador na ang Comprehensive Healthcare Program ay magbibigay ng mga karagdagang benepisyo maliban sa mga benepisyong makukuha sa PhilHealth Program. Doon sa nangyayari sa ating mga nagiging kliyente natin, talagang napakalaking gastusin kapag nagkakasakit. Ngayon, dun sa PhilHealth, napakalaking katulungan din. Kaya nga sa taas ng mga presyo ng gamot, ng kulang at kulang pa rin yung pangangailangan natin para matugunan yung pagpapagamot ng isang pasyente. Bukod sa PhilHealth, madadagdagan pa ng benepisyo ng ating mga kababayan, lalo na yung mga indigent, para sa ganitong programa. Makakatulong ito na sa karagdagan ng kanilang gamot, kapag excess na sila sa PhilHealth, ito na yung magtutugon sa kanila. Kaya na yung assistance na ibibigay ng ating provincial government. Idinagdag pa ni Madam Santiago na kung matutuloy ang programa, magiging benepisyaryo nito ang lahat ng provincial-sponsored PhilHealth Program beneficiaries. Samantala, ayon pa rin kay Madam Santiago, nasa 82,809 ang kabuuang bilang ng PhilHealth beneficiaries ngayong taon na pinondohan ng Kapitolyo ng 68 million pesos. Sa bilang na ito, 22,000 ang mga bagong enrollees sa programa samantalang 60,809 ang mga datihan ng benepisyaryo at muling binigyan ng health insurance ng Kapitolyo. Ipinaabot din ni Madam Santiago na bagamat ng karamihan sa mga benepisyaryo ng PhilHealth ng Kapitolyo ay wala pang mga hawak na ID card sa kasalukuyan, ay maaari naman nila itong magamit. Makipag-ugnayan lamang aniya sa kanilang tanggapan sa Kapitolyo at kumuha ng mga kailangang sertipikasyon at dokumento upang magamit ang health insurance ng pamahalaan. Susunod, 30 out-of-school youth, panibagong scholars ng Pandayan Best Training Program. Planong pampinansya ng pamahalaang palalawigan para sa 2013, sinisimula na. Earthquake drill muling isinagawa. Tutok lang po magbabalik ang KPSM, makalipas lamang ang ilang paalala. Ay, mahal ka na ba? Hindi pa nga.
Mga nanay, sa pagkain ng gulay, kalusugay maaasahan. Tanim na gulay sa bakuran, swak na swak sa pangangailangan ng tahanan. Ang baga ay parang sponge na dinisenyo upang lumanghap ng hangin. Pero may ibang tao na ginagamit ang baga nila para lumanghap ng usok ng sigarilyo. Kung pipigain mo ang tar na nagdudulot ng cancer na naiipon sa baga ng isang naninigarilyo sa loob ng isang taon, ganito karami ang makukuha mo. Sapat na ito para magkasakit ka ng malubha. Alam niyo bang nung kabataan ko, chain smoker din ako. Pero dahil mahal ko ang pamilya ko at gusto kong pangalagaan ang kalusugan nila, ay pinilit ko talagang tanggalin ang bisyo na ito. Kaya ngayon, bilang Mindoreño, kung nakaya kong itigil noon, boss, kaya nyo rin yan. Sa pagbabalik ng KPSM, ang programang Pandayan ay isa lamang sa mga programang itinuloy ng punong lalawigan na tanda ng pagsasaisang tabi nito ng pamumulitika at sincero niyang adhikain na makatulong at makapaglingkod lalo na sa mga mamamayang nagnanais na makaangat sa sitwasyon ng kanilang pamumuhay. Katunayan ngayon, may mga bago na namang kinuhang scholars ang kasalukuyang administrasyon sa ilalim ng naturang programa. Alamin natin yan sa balita ni Ana Marie Reyes. 30 out-of-school youth ang mabibigyang oportunidad na makapag-aral at mabilis na makahanap ng trabaho sa ilalim ng pangkabuhayang dalubhasaan ng bayan, Bridging Employment Through Skills Training Program o Pandayan BEST ng pamahalaang panlalawigan. Ayon kay Planning and Project Development Consultant Olivia M. Palumaria, sa July 24 ay magsisimula ng 3 buwang pagsasanay sa shielded metal arc welding ng 30 scholars sa Keppel Shipyard sa Batangas City. Sila ang mga pumasa sa Pandayan BEST examination noong May 28 na mabibigyan din ng libreng uniform at allowance mula sa mahigit sa 1 milyong pisong pondong inilaan ng pamahalaang panlalawigan at ng partner agency nitong Malampaya Foundation Incorporated. Ang Pandayan BEST ay inilunsad ng pamahalaang panlalawigan noong nakaraang taon sa pakikipagtulungan sa Malampaya. Isa itong Industrial Skills Training Program na nasa ilalim ng Integrated Scholarship Program ng Kapitolyo. Isinulong ito ng pamunuan ni Governor Alfonso V. Umali Jr. upang bigyang kakayahan at kasanayan ng mga kabataang Mindoreño na kailangan sa mga napapanahon ngayong trabaho. Sa paglulunsad ng programa noong nakaraang taon, 29 na scholars ang nagsanay sa Keppel Shipyard. Karamihan sa mga nagtapos na ito ng skills training ay kinuha na at nagtatrabaho na rin ngayon sa iba't ibang sangay ng Keppel sa Pilipinas at sa ibang bansa. Bagamat buwan pa lamang ng Hulyo ng 2012 para sa maayos, tuloy-tuloy, sistematiko at organisadong pagpapatakbo ng mga programa at proyekto, sinimula na ng pamunuan ni Governor Alfonso V. Umali Jr. ang sectoral planning para sa masinop na pamamahala ng pampinansya ng pamahalaang panlalawigan. Noong Hulyo 5 hanggang 6, nagsama-sama ang lahat ng mga hepe ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaang lokal upang sama-samang planuhin ang pag-aalokasyon ng pondo sa mga inilatag ng mga itong programa at proyektong ipatutupad sa susunod na taon ng 2013. Nahahati sa 3 grupo, ang General Public Sector, Social Services Sector at Economic Sector. Sabay-sabay na bumalangkas sa mga ito ng mga planong pampinansya ng kanilang tanggapan. Lakip ang mga estratehiya ng pagsisinop ng limitadong pondo na nakalaan sa mga nakalinyang programa sa susunod na taon. Bahagi pa rin ang gawain ito ng bukas at maayos na pamamahala ng Administrasyong Umali. Kasabay ng pabago-bagong klima, hindi tumitigil ang pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagsasagawa ng mga pagsasanay sa iba't ibang lugar na bahagi ng paghahanda sa mga ito sa pagdating ng mga hindi inaasahang kalamidad. Narito ang report ni Randy Digma. Napakahalaga sa isang barangay ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kahandaan sa mga hindi inaasahang sakuna at kalamidad. Magkakasabay na pagsasanay pangkaligtasan ng isinagawa ng Provincial Disaster Response Team o PDRT sa mga barangay ng Alcate at Villa Cerveza sa bayan ng Victoria noong Hulyo 6.
Ayon sa PDRT, mahalaga ang sapat na kaalaman at sistematikong pagresponde sa mga apektadong mamamayan kung may kalamidad. Kabilang sa mga itinuro sa pagsanay na itinuro ng PDRT ay ang angkop na pagresponde ng mga otoridad sa level ng barangay tulad ng tamang paglikas, sistematikong pamahagi at pagkakalob ng tulong sa mga apektadong mamamayan at pagkakalob ng mabilisang lunas sa mga posibleng biktima ng kalamidad. Nakapalob din sa pagsanay nito ang iba't ibang komite na lubhang napakahalaga sa mabilisang pagtugon sa mamamayan sa kanilang pangangailangan kabilang ang mga komite ng komunikasyon, transportasyon, medical at supply. Malaking pasasalamat naman ang patid ni Alcatay Barangay Captain Osias M. Largado sa pagsagawa ng naturang gawain sa kanilang lugar at saan niya'y malasakit ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. sa kapakanan nila. Nagpapasalamat kami sa ating mahal na Gobernador in behalf of Sangguniang Barangay Alcatay. Dahil itong ginagawang ito ay sabi nga binaba nila ng ating national government sa probinsya hanggang sa kababaang level ng ating LGU. Kaya ito na inaramdaman namin hanggang sa ngayon. Dahil yung nangyayaring ito ay una sa pamamagitan nila na nakarating sa amin na talagang kailangan ihanday maumayan sa may dumating ito. Kaya yung mga proyektong ng provincial government nakarating dito. Sa kabuuan, maayos na nakatugon sa pagsanay ang mga taga-barangay sa pamagitan ng aktibong pakikisangkot ng mga residente rito, maging ang mga mag-aaral at barangay officials at maging ang ilang kasapi ng Sangguniang Bayan ng Victoria na nangunguna sa pagsuporta sa naturang gawain. Samantala, bahagi ang mahalagang gawain ito ng pagtutuwang ng Pamahalang Panlalawigan at ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at NDRRMC sa pagdiriwang ngayong buwan ng Hulyo ng National Disaster Consciousness Month na nakasentro sa temang Ligtas na Bayan, Maunlad na Pamayanan. Randy Digma, KPSM.